mahal magpaka-fit and healthy. Pinoy MD team, asa na po kayo? Okay lang talaga ako. Okay. Dahil kung gustong maging aktibo, libre lang naman ang pagtakbo. Sabi nga nila, kailangan nating maging good health habang tumatanda tayo. So, I'm 57 years old. Nag-first run ako nung April lang. Gusto ko pag nasa 50s, 60s ako, tumatakbo pa rin ako. Dahil ang running, mainam hindi lang physically, kundi pati na rin mentally at socially. Hindi ko alam kung sasama ba ako sa group na yun. Medyo fast-paced. Joke lang. May sense of community talaga na tuwing run mag-enjoy ka din. There's something to look forward every weekend. Mas napapadali at hindi nagiging boring yung running. Dito nakamit din ako ng new friends, so it really helps to run with the community. Ayon sa World Health Organization, 45.5% daw ng mga Pinoy ang walang sapat na ehersisyo noong 2022. At isa na ako doon. Kaya naman, running era, let's go! In the running era na nga raw ang mga Pinoy. Alas 5 pa nga lang ng umaga, naabutan na namin ang running club na ito na nagpapa-warm up. At pagdating sa takbuhan, hindi magpapahuli riyan ang ating nurse ng bayan. Nurse Abby, makitakbo ka na nga dyan! Ano po ba ang tamang warm-ups before tayo mag-run? Gusto natin na dynamic yung warm-up natin. Kasi yung running, dynamic siya na sport. Una, gagawa tayo ng lunges. Right? So, right leg muna tapos left. So, 1, 2, susunod, gusto ko gawin yung high knees. So, high knees, ganito lang yan. So, may hingal ka dito, pero maganda warm-up to. Para pag tumatakbo ka, diba, ready na yung puso mo. Gaano ako katagal to, sir, ginagawa? Ito, mga 20 seconds lang. So, okay na tayo. Medyo matagal natin ginagawa. Susunod dyan yung butt kicks. So, same concept lang, pero sa likod naman. So, same thing din, para sa puso din to. So, ganun din. 20 seconds, para ma-warm up lang yung legs, pati yung heart natin. Okay. Okay, susunod natin hamstring scoops. Hamstring. So, tataas mo lang yung heel mo, and scoop down. So, para yung legs natin gagawin natin yun. Yun. So, mga 6 per leg, pwede na yun. Yung warm-up kasi, kinokondisyon niya ang ating puso, ang ating blood vessels, and ang ating mga muscles para hindi siya magkaroon ng soreness afterwards. Habol tayo ngayon sa runner kasi medyo left behind tayo. Oh my God. For the run ang nurse ng bayan. Alam niyo ba na ang pagtakbo daw ay nakaka-improve ng cardiovascular endurance at lung capacity ng tao? Nakakatulong rin daw ito sa cognitive function, kagaya ng memory retention at attention span. Sa pagtakbo ay nakakapag-prevent din ng osteoarthritis ng isang tao ayon sa physical rehabilitation expert na si Dr. Hubert Ko. Pag kayo ay tumatakbo, pinapalakas po nito ang mga buto natin, pinapalaki ang muscles, and number 3, pinapababa yung mga body fat amount natin. Kaya ba? Oo naman. Oo nga. Pero hindi lang daw basta-basta pagtakbo ito ha. Mahalaga raw kasi na matutuhan ang proper form sa pagtakbo para masiguro ang effectivity ng workout na ito. Pag tumatakbo tayo, ayaw natin na yung talbog pataas. Gusto natin, we drive ourselves forward paharap. Ayaw natin sobrang talbog natin pag tumatakbo kasi nakakasayang ng energy yan. Pataas yung takbo. Gusto natin paharap, pa-forward. The recommended running time, whether it's moderate intensity or high intensity, it's about 60 minutes per day. Between 6 years old to mga more or less 64 years old, allowed naman po sila tumakbo as long as there are no medical contraindication or underlying medical problem. Huwag takbuhan ang ating responsibilidad. Ay, itakbo na lang natin yan para mapanatiling healthy ang ating katawan. Baka pagtakbo na nga ang para sa inyo. Bukod sa mental and physical benefits, may social benefits din daw to. Ang ilan nga daw nakakakilala ng The One? Health goals? Let's go! Running joke na nga raw online. Goodbye dating apps. Hello, running clubs.
Sana all. Hello po. Parang couple kayo. Actually, yes, mag-jowa. Wow! Kasi sinasabi nila ang running daw ay parang ang nagiging way para makamit ng mga bagong tao. For love ngayon. Fitness ang motivation eh. So bonus na lang yung friendships, relationships. Yes, dito kami nagkakalala. And interesting lang for me that we have the same fitness goals. Tumakbo to start the day right dahil baka tulad ni Audrey, dito nyo na rin makilala si Mr. Right. Hi guys, I'm Joe. And I'm Audrey. Nagkakilala kami sa isang run club. Nag-start kami mag-connect by becoming friends. Yun, sabay din kami pumasok sa run club. And then nagbubudulan kami sa isang brand ng sapatos. Bumili siya. And then, yun, uy, sabi ko, nabudol ka na rin. Welcome to the club. Nagkakwentuhan kami, ganyan, napalalim. Yung goals namin sa fitness, sobrang align in other aspects in life. Ayon kay Doc, mayaman daw sa benepisyo ang pagtakbo. It also increases dopamine, which is a happy hormone, so it actually improves sense of well-being. For me, mas mental clarity yun na bibigay niya sa akin. Also yung sense of accomplishment kapag nakatapos ka ng isang workout or ng isang run, parang you feel better. When you feel good, you also look good. Running is my solitude. It gives me peace, it gives me tranquility. Whenever na overwhelm ako sa problems or challenges or anything na negative, tumatakbo lang ako. Para kina Job at Audrey, mas nakaka-motivate daw kung marami kayong tumatakbo gaya sa running clubs. Fulfilling, satisfying. Tapos for example, may nakita ka na struggling, pwede mo siyang tulungan. Parang win-win situation din siya. Na-enjoy namin yung community, yung atmosphere, yung environment, and yung connection sa isa't isa, lalo na kapag same kayo ng goals ng mga kasama mo dun sa running community. Pero teka, pagdating sa pagtakbo, marami tayong nakalakihang paniniwala riyan. Nurse Abby, alamin mo na nga kung anong mga yan. Ay, ang init. Pwede bang maligo? Doc, totoo ba na pwedeng maligo pagtapos mag-jogging? Hindi ba ako mapapasma? There's no such thing as pasmado. Hindi po siya clinically proven. Doc, totoo ba na bawal daw tumakbo pag kakakain lang kasi baka daw magka-appendicitis? Appendicitis actually is not caused by running after eating. Most of the time, pinaka-common cause yan is actually a bacterial infection po. Ay, Doc, totoo ba na nakakasira daw ng tuhod ang pagtakbo? Ang pagtakbo ay actually nakakatulong to prevent the occurrence of osteoarthritis, especially sa knee. Pag tumatakbo po kayo, ay kumakapal po yung cartilage. Bumabagal ang progress ng osteoarthritis po. Doc, totoo ba na hindi daw kailangan ng strong upper body pag tumatakbo? There are muscles sa upper body, yung mga muscles na paghinga natin, and especially yung core natin, kailangan natin siya palakasin to avoid mga low back pain, slip disc, other kinds of injuries. Ilan lamang yan sa mga binigyang linaw ni Doc, pero paalala ng eksperto, importante pa rin obserbahan ang reaksyon ng ating katawan kung susubok tumakbo. Natapos na ang 10-kilometer run ni Nurse Abby kasama ang 5 AM gang. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kaya naman time for cool down. So ang cool down, bine-prevent niya ang pangbagsak ng BP mo agad-agad, and actually, pine-prevent niya yung paghilo ng pasyente after engaging into sports. Huwag takbuhan ng mga problema. Tumakbo lang tayo para mas masaya. Alam niyo ba na running era daw natin tong mga Pinoy. Ang goal, maging happy and healthy. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MT. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.